Okay, good morning mga ka-agri. Okay, ngayong araw po, nandito tayo sa tabing dagat ng Barangay Magaba. At makikita nyo dito sa likod ko, ayan may mga kabarangay tayo na nagtatahi or yung tawag nila is pamumuna or nagre-repair sila ng lambat. Okay, okay, at ngayong umaga makakasama natin yung master sa pagtatahi o yung pagpupuna o yung pinakatawag nila dito ay ano nga tawag dyan, sir? Maestro. So kung sa school ay may maestro, dito rin sa pagpupuna ay mayroon ding maestro. Ayan. Sir, pwede pakilala muna tayo sa ating mga audience. Okay. Ako pala si Joseph Gira, nagagawa ng puna. Ako taga maintain ng mga konting sira. So itong lambat, sir, anong lambat ito, sir, yung tinatahi nyo? Lambat ng ano ito? Ng knitting. Okay, so lambat ito ng knitting. Yung knitting is pag-aari ng ano, sir? Kooperatiba. Magaba. Magaba. Oh, yun. Okay. May tanong ko lang, sir, di ba ngayon tinatawagan nilang maestro, ano? Ilang taon na po ba yung experience nyo sa pagtatahi? Mahayat na mga 5 taon po lang. Mga 5 taon na. Sino po ba yung nagturo sa inyo sa pagtatahi? Experience ko lang sa mga dating mga tatandang maestro. So ibig sabihin, nagsimula ka rin sa pagiging estudyante? Estudyante, tinaw. So ngayon promoted na? Pwede rin maka-assemble buong... Kaya mo na, sir? Yung buo. So halimbawa, sir, yung katulad sa mga lansya na yan na puna, kaya rin? Hindi ko kaya dahil ibang design man ng lansa. Okay. Ang knitting. Pang knitting. Pero kung design ng knitting, talagang kabisado mo. Ayun. Sukat lang sa ano. Okay, may tanong ko lang, sir, ano ba yung, based sa experience mo, sir, ano ba yung common na dahilan or reason bakit na nagkakaroon ng punit or sira yung lambat ng knitting? Okay. Napag-aabot, dati yung malalaking mga alon. Ayun. Tapos, malakas yung mga kaso. Masyadong malaki na sentro at bagyo eh. Ayun. Ano to? Pag ito mga daanan ng mga laking puno. Minsan nadadaanan ng mga yung mga kahoy. Mga kahoy. Yun. Siyempre yung mga kahoy na lumulutang, no? Tapos birahin ng ng alon. O doon sa loob, pumasok. So pwedeng mag-cause ng ano yun? Di mato. Ayun. Yun ang tangay nila ng malakas. So yun. So yun ang pwedeng maging dahilan bakit nasisira o sige, sigsag doon sa loob. Pero nangyayari ba, sir, na nagkaroon ng punit dahil sa isda? Wala pa. Wala pa. Ibig sabihin yung kung isda lang kayang-kaya ng puna. Ayun. Sa pagkakaalam mo, sir, sa experience mo, ilang taon na nga itong knitting ng coop? Mas matagal na to. Matagal na to? Dahil nandun pa yan sa tingid dati pa. Diyan sa babal mga 20 man. Mga 20 plus. Diyan balikid man dati. Diyan sa Sanctuary. Kapit na. So sa experience mo, sir, ano yung pinakamalaking isda? O yung ano ba yung kilo ng isda yung nahuli ng lambat na to? Depende galing mga nakakakuha ba to, sir, ng mga malalaking isda? Yung mga tuna? Malasugi. Ay, tugkaw. Kompleto man naman. Kaya. Ang mga butandingan ni mapasok dito eh. Kaso lang pinalalabas lang, bawal eh. Hindi kaya ang buhat ano lang. Pero naka-experience kayo na na napasukan to ng butanding? Palagi ito. Ito na. So may tanong ko lang, sir. So siyempre maestro, di ba? Medyo kumbaga yung level medyo mataas na. Magkano naman yung yung sweldo o paano po ba yung swelduhan dito pag nag-repair kayo? Arawan. Ngayon ng arawan naba na 700 na ata. Okay. Kung mga master ka di tag 900. Isa lang sa 900 eh. Okay. Ay sa ang amin hindi pa masyado bagong pala. Sa kontrata yun dan. Malaki depende sa unit. Pero sa'yo magkano yung araw mo ngayon? Lang, membro man kami. Membro din. 100. So medyo mababa lang. Pero paano yan? Libre rin pagkain? Merinda. Ayun. Merinda. So at saka ang advantage hindi hindi mainit. Hindi. At saka hindi balbag yung katawan sa pagtatrabaho. Yun.
May ano man pag mainit, di sa dalhin man dan siya. Ayos, medyo malilim. Oo. So yun ang kagandahan sa kanila kasi yung trabaho nila pwede nila ilipat sa Tama. lugar na kung saan komportable sila. Hindi katulad sa mga construction na bakal. syempre pag nasa initan, init talaga. Init talaga. Okay. So ilang araw na yung trabaho niyo dito, sir? Sa akin, mga 3 araw lang ako dahil may sa kabilaan ako ba. So maliban dito sa pagtatahi o yung pagpupuna, ano pang ibang sideline mo, sir? Focus ka dito? May ito dahil may akin dito sa puro ganito lang. Okay. Ayos may asawa na si sir? Biyudo na. may Isang anak. Anak. Okay yan. So single si sir ngayon. Ayan. So ilan kayo dito, sir, na nagre-repair? 4 lang kami 4. dyan, mga marunong mga Mag-repair dito. So, kumusta naman yung yung kita ng knitting ngayon? Mahina na. Medyo mahina. Ano ba naabutan ta? Ito po yung pirmirong kami mga higit. Kulang-kulang 1 tonelada. Ayun, talaga? Sa loob ng ilang buwan yan, sir? 3 weeks lang ata. 3 weeks lang? 1 tons? Grabe, no? Makaabot, mga 700 lang. Oo. Grabe. Ay, kumato, abot ang bagyo, di ba? Ubos gid. So, ganyan ang buhay ng o pamumuhay ng mga fisherman natin. Pag maganda ang panahon, okay. Pero pag dumating yung unos katulad nito, may bagyo, pahinga muna. Pahinga. Okay, para sa part 2 ng video natin, magpapaturo tayo kay Sir Guerra kung paano magpuna. Kasi hindi ako marunong nito. So ngayon, estudyante tayo ni Sir Guerra. Si Sir Guerra yung teacher ko ngayon. Sige, sir. Kasi may technique yan, sir, di ba? Oo. Kung hindi basta-basta kasi yung tahi ka lang na tahi. Kasi kung sabi nila, kung hindi maganda yung pagkakapantay, nagatabingi daw. Nangyari ba yan, sir? Oo, natabingi. Ay, dapat. Sige ba? Sige, ba? Diyan ka lang. Dala, bugtong ko muna. May mga alam ka bang mga kabataan ngayon, sir, na marunong gumawa nito? Ay, Parang hindi, wala, no? Sana ko nga hindi marunong. Try lang. Sama lang na magbahatak lang ng lambat. Ganito. So yun ang problema ng mga kabataan. Ng ating ngayon, fishing industry. Kasi yung mga fisher dapat mag-aral ng walang hilig sila, sir, no? Ay, ganun pala yun. So, ibig sabihin kung ano yung haba doon sa kabila, dapat ganyan din kahaba. Ganyan. Para pantay. Kasi kung mas mahaba yung isa, matabingi. Ganun. Okay. So, dapat nagsisigsag. Ilapit mo. Bibi, ilapit mo. Damatan. Ganun. Itutok mo. Tapos, kabila naman. Ayun. Ganito. Itambat na siya. Okay. So, ganyan. Ayun. So, dapat ganyan. So, pantay. Kasi kung mas mahaba yung kabila, magtatabingi yan. Ganito. Sige, magta-try ako. Okay. Sige. So, ngayon, dito na ako sa kabila. Ganyan. Ikot. Pasok. Oo. Ganun. Hihigitan mo to. Pantay. Ay. Yan. Ang buko na. Ganun. Dapat dito ba? Ganyan. Medyo mahaba sa akin. Ayun. Tapos dito naman sa kabila. Hindi lang. Hindi pala basta-basta, sir, mahirap yun. Mahirap pala, Akala mo madali lang. Pero pala to, kailangan may teknik ka. Ganyan. Ayun. Pag gawin dito uli. Dapat pantay-pantay. Ganyan. Ayun. Dan, isa, dan. Ito ang lagay, dan. Ay, nako. Ay, kita mo, mali na. Okay. Ayan, tingnan nyo. Guys, yun yung problema. Tingnan mo sa akin, medyo mahaba. Yung kay sir, pantay-pantay. So, yun, pag ganito ang mangyari, sir, magkakaproblema ka niyan. Kasi hindi na siya magpapantay. Ayun. Okay, so, so, yun nga nang na-mention natin kanina.
At nasabi rin ni Sir na yung sa mga kabataan ngayon wala nang marunong gumawa ng ganito. So ito yung magiging isa sa problema ng ating mga mangingisda balang araw kung wala nang kabataan na Mahilig sa... magkakaroon ng hilig. na cellphone ba ang gamit na? Mahilig. Okay, sige. So, yun lang mga ka-agri. So, Sir, maraming salamat at pinatry mo ako na mag-tahi. Okay, Sir, thank you again. Okay. Okay. Bye-bye.